Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin na iyong November 23 to 29, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na wala sa baraha ang inyong kapalaran, kundi nasa inyo pa rin ang desisyon na ito, ha? Meron tayong Aries, Libra, Sagittarius, Virgo, and Taurus. Okay. May ano ka pala, enemies ka. May blockage ka. Sabi sa inyo is you have a blockage, obstacle, or may mga delay situation. Siyempre may mga enemies din ako nakikita sa inyo. May taong matigas ang ulo. Pwedeng ikaw, matigas ulo mo, or someone into your life is matigas ang ulo. Diba? Meron din ako nakikita dito na hindi pagkakaintindihan. May mga conflict, debate, or may mga pain ka raw na mararamdaman. O you feel pain. Pwedeng naguguluhan ka, or andun yung painful situation happen into your life. Pwedeng sa physical. Pwedeng halimbawa, nag-exercise ka sa trabaho, pwedeng ganun din. And there's an abuse situation, pwedeng aabusuduhin mo yung sarili mo, or someone's abusing you, pwedeng ganun. Pwedeng dahil sa sobrang bait mo, abusuduhin ka niya, or pwedeng sa sarili mo, abusuduhin mo sa trabaho mo, pwedeng ganun. Or kung saang aspeto ng buhay mo yan. Yan, sa iba sa inyo. And then, ang nakikita ko rin, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga gusto kang gawin or hindi yung confident mo to do things pero naguguluhan ka. May mga gusto kang umpisahan sa buhay mo sa nakita ko dito, pero pinag-iisipan mo pa lang siya. Siguro 100 ka sa point na paano babaguhin, paano gagawin, paano ganyan, paano ganun, ano dapat gawin. Or din siguro naglilikom ka ng information into your life, di ba? Pwedeng ganun. And makaka-receive ka raw ng communication sa isang tao na dating nagkaroon kayo ng hindi magandang sitwasyon. Yan, magkakaroon ka ng ganun. Yan, either magte-text siya sa'yo or makipag-communicate siya or may marilis kang news galing sa kanya. Basta may marilis ka. Meron sinasabi na documents, papers, documents, baka may mga dapat kang isulat, mga dapat kang ipasa, ganyan. O kaya naman, yun yung trabaho mo, pwedeng ganun, di ba? Baka may mga i-speech ka, may mga speech situation. Ako nakikita sa iba sa inyo. Sabi dito, mag-trust ka daw sa intuition mo. Yung iba dito medyo parang, alam mo yung ma-private yung iba. Or you want to be private yung buhay mo. Pwedeng iba sa inyo ganun. Yun na nakikita ko dito. Parang ayaw, siguro pili yung pinagkakatiwalaan mo sa iba, Ganun sa iba sa inyo. Ingat ka ha, kasi yung iba dito, maaaring magkakaroon ka ng hindi magandang conversation. Pwedeng sa family, sa relasyon, pwedeng ganyan. Or sa kasama sa trabaho. May ganun. May enemies din kasi ako nakikita sa iyo You an enemy. May enemy ako nakikita sa iyo. Anak, baba muna. Titingnan natin yung ano ni ate. Ay, ni ate. Meron kang gusto, may movement. Iba dito, nagiging kayo, yung naging flexibility kayo. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa relasyon mo, pwedeng sa pamilya mo, pwedeng gano'n. Or someone. Magkakaroon ng pagbabago or there's a transformation happen into your life or you want to transform into your life pero may blockage, may obstacle, gano'n. May mga gusto ka i-move, pero there's a new beginning daw Sana magawa mo yung new beginning na yun, Tingnan natin energy mo. Anak, dito ka sa balikat ni mami. O sige, baala ka dyan. Energy ni Pisces.
Yung iba sa inyo ha, magtiwala kayo sa ano nyo ha, intuition. Yung iba dito hindi nagtitiwala. Anak, dami oh. Siliwa. Energy niyo po. Okay, energy mo. Energy mo. Sa nakikita ko sa'yo dito, ang energy na nakita ko is may mga bagay ka raw na hindi mo mamadaliin. Andun ka sa point na yun. Yan, may mga bagay ka na hindi mamadaliin. Halimbawa, may gusto kang bilhin, may gusto kang gawin, may gusto kang i-move, may gusto kang umpisahan. Hindi mo siya mamadaliin. Yan, may mga bagay na hindi mo mamadaliin. May mga bagay na magtitiis ka, magtitimpi ka. Yan ang nakita ko. May mga bagay din na mas more ka magti-think about positivity. May mga bagay na maa-accept mo na. Yun ang nakita ko sa rin sa yung energy. May mga sitwasyon din na mas more ka mag-focus sa mga pangarap mo sa buhay. Yan. Andun, energy mo, positive outcome is coming sa iyo no? Dito. Andun ka sa sitwasyon mo, you are satisfied in what you have. Material or spiritual man yan. You feel fulfilled or handun yung happiness situation pagdating, lalo na siguro nagiging masaya ka kasi nagiging maganda yung takbo ng kaperahan mo, diba? O may mga sitwasyon na nagiging maganda sa buhay mo, kaya nakikita ko is there's a happiness din sa iba sa inyo. You are satisfied. There's mga satisfaction. Kasiyahan, yes, oo, meron. You try to make it balance, parang handun ka rin sa sitwasyon mo na you're taking to the higher path na rin this time. Kasi you know why? You know why? Inglesera si ate, baluga. Yan. Another message, there's a lack. There's a positivity, there's a lack. Improvement of finances or pera, yes. May mga hardship situation na matatapos na or magtatapos. May mga sitwasyon na magkakaroon ka ng recovery. May mga sitwasyon na mara-recover. May mga sitwasyon na magiging okay. Magiging maganda. Pagbabalik also ng strengths. Ganyan. Halimbawa, nagkaroon ka ng sakit, hindi maganda yung pakaramdam mo in the past, hindi naging maganda yung pera mo in the past, hindi na maganda yung sitwasyon mo in the past. This time, it's more on recovery and it's more on yung hardship na yun, it's end na yun. Matatapos na yun. Tapos na. Kumbaga, no? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Gumaganda na yung takbo. Gumaganda na yung takbo, no? Parating. Star. Ano yun? Ano po to, universe? Parating sa kanya? Ano po to? Okay. Parating sa'yo. Okay, parating sa'yo. Puro cups Magiging emotional ka, no? Dito. Magiging emotional ka. O, tama. Puro cups. Magiging emotional ka raw. Parating sa'yo. Lungkot. Makakaramdam ka ng lungkot. Sa iba dito, may mga lack of clarity ka. Sa iba sa inyo, mapanghihinaan ka na loob. Sana hindi ka magkasakit talaga dito. Kasi low energy nakikita ko dito. Kasi also, there's a healing situation. Yan, baka need to heal. O may mga healing na gagawin. O may mga sitwasyon na babaguhin. Mayroon rin ganun. And parating rin sa'yo, self-doubt. Yan, magkakaroon ng self-doubt. Sa mga bagay-bagay. Magkakaroon, parating is disappointment. Magkakaroon ng disappointment, mag-isolate ka raw. Meron kang mga sitwasyon na aasamin by this week. Ako nakikita dito. May mga sitwasyon ka na aasamin na mabago, mag-heal, or maayos. Yun na nakikita ko dito sa iyo. No? There's a sorrow no? Ako nakikita. Nandito ka rin sa point na parang makakaramdam ka na parang, alam mo yung parang hindi ka masaya, parang there's something missing, parang nandun ka sa point na yun. Yan ang parating sa'yo. Parang may kulang, parang
okay naman ako, parang halimbawa okay ka naman, ganito, ganito, pero may kulang. Makakaramdam ka ng gano'n na parang may kakulangan o may kulang in your life. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Kasi may lungkot ako nakikita sa'yo eh. Siguro yung iba dito may mga pagsisisihan ka, disappointment, or there's a failure situation happen, pwedeng ganun. Loneliness, or hindi makakaramdam ka na parang walang pakialam sa'yo yung ibang tao, or maaring hindi ka maintindihan. Siguro, sa iba ganun ha. Sa iba naman, either iiwas ka or may taong iiwas sa'yo. May pag-iwas. Ikaw or someone. Yun ang nakita ko dito. May hihilingin ka na gusto mong mangyaring mabago. Or makamit. Yun ang nakikita ko dito. May nagmamatsyag sa'yo ha, ingat ka rin. May nagmamatsyag sa'yo, lalo na sa trabaho. May taong nagmamatsyag or ikaw nagmamatsyag ka. Hindi man sa trabaho or sa karelasyon, pwede rin. May pagmamatsyag o may nagmamatsyag sa'yo. Ikaw ang nagmamatsyag o may nagmamatsyag sa'yo. Ano ang dapat iwasan? Nandito rin yung parang hahanapin mo yung sarili mo. Ganyan. Ano dapat iwasan ni Pisces? Dapat iwasan. Tatawa ako sa mo no? Puro ones naman. Kanina, Cups, puro ones naman, di ba? Puluga. Dito, Cups, dito, puro ones. We have the 10-10, no? May mga completion sa'yo, no? Pero ang nakikita ko, it comes dito. Okay. Okay. Hindi muna, dapat iwasan. Merong bigla ang magaganap o mangyayari sa'yo na ikalulungkot at pagsisisihan mo. Yun ang sabi dito. Okay. Dapat mong iwasan. Siyempre, mapanghinaan ng loob. Isa yun. Diba? Iwasan mo yung hindi mo tapusin yung naumpisahan. Ganyan. Iwasan mo yung hindi mo masabi yung mga gusto mong sabihin. Iwasan mo na hindi mo ilaya yung sarili mo in a situation na ay 8-8 pala to. Sa isang sitwasyon na na nagkakaroon ka ng struggle, burden, problem, 'di ba? Yan, ilaya mo yung sarili mo. Iwasan mo not to letting go something into your life. To focus to a new. Ganyan. Iwasan mo hindi ka makapag-umpisa ng sarili mo, hindi ka makapag-focus sa sarili mo, iwasan mo hindi ka mag-continue sa direction to find your goal, ano ba yung goal mo, ano ba yung gusto mo, ano yung ikaka-fulfill and happy, enjoy mo sa buhay, itanong mo rin yung sarili mo. Iwasan mo yung mas stagnant ka, out of control, yung i-delay at ipagpalibay yung mga bagay-bagay, ganyan. Yung hindi ka maghigpit sa ibang aspeto ng buhay mo, iwasan mo rin. Kailangan mo rin na maghigpit. Kailangan mo rin na mag-move talaga, dito sa sitwasyon na to. It's more on, you need mo talagang mag-take it action in a good way. Yun na nakikita ko dito. Action. May mga bagay na talaga na kailangang actionan. Anak, pupo naman to. Kailangan mag-umpisa. Huwag ka mapanghihinaan ng loob. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, love. Diba dito, magulang. Magulang o kapatid. Okay, when it comes sa love, lovers yung iba. Okay, kung kayo is magkahiwalay. Kung kayo is single. May dalawang taong darating sa buhay mo. Kaya magkakaroon ka ng choices. Maaring ito is your friend
or makikilala mo siya sa friend to a friend, pwedeng gano'n, or makikilala mo siya sa small gathering, small celebration or gathering, o may mga enjoy situation. Yun, may makikilala ka. Actually, dalawa nga siya dito eh. Pwedeng iba sa inyo, isa dito is maaring matagal mo na siyang kakilala. Pwedeng gano'n. Basta dalawa siya. Sa mga single huwag ka magmamadali lang. Kasi baka magkamali ka, mapasok ka sa third party. Sa mga nagkahiwalay naman. Sa mga nagkahiwalay kasi nagkaroon kayo ng third party talaga. No? Nando yung naging, yung isa kasi is, handi talaga yung pagmamahal, handi yung pag-aaruga, handi yung more on patient, yung isa sa inyo, handi yung, alam mo yung tiniis at nagtimpi siya dito sa relasyon na to, hanggang sa dumating na nagkaroon ng someone o naging blockage, may naging blockage dito sa sitwasyon, nagkaroon ng third party, no? Pero naging patient pa yung isa, pero dumating na talaga yung point na, kasi naging player yung isa, no? Dito, naging player. Pero alam mo, ang sabi niya dito, gusto daw niya mag-apology, or maybe this is you no pointed na, wala pangalan mo dito, hindi ko binanggit pangalan mo, kaya vice versa rin. Gusto niya mag-apology sa'yo, or itong nakikita ko, isa sa inyo gusto mag-apology, gusto niya communicate, they still thinking of you, they reminiscing the past, no, maaring namimiss ka rin ito, or namimiss mo siya. Yun. Ang sinasabi niya dito kasi, mayroon daw siyang unfinished business sa'yo. Yun ang sabi. Kaya yun yung nakapag, maaring ginagabaan. Alam mo yun, maaring ginagabaan siya sa sarili niya. Yan. Kasi nahahatak siya na nakaraan eh. May nakapagpapagulo sa kanya, lalo na pag natutulog siya. Yun. Kung kayo naman is in relationship, hoping, kasi tingnan ko dito there's a love. You try to make it balance in this relationship. Sa mga walang third party kung titingnan ko nga dito, kaso, ang nakikita ko kasi dito, isa sa inyo napaka-very friendly. Napaka-very friendly. Kasi yung pagiging, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong maging friendly. Isa kasi dito is free. Parang hindi siya sa point na, hindi, ikaw yung karelasyon niya, pero sana hindi siya ma-attract. Yun ang the point dun eh. Sana hindi siya ma-attract. Pero may nakikita ko si dito, maaari nagkakaroon, isa sa inyo nagkakaroon pa rin siya ng connection from the past relationship. Or ko-connect ito sa kanya, or siya yung kumukonect. Vice versa natin, Yun na nakikita ko dito. Isa sa inyo, andun yung sitwasyon, kung ano ipapakita mo sa akin, yun din na ipapakita ko sa'yo. Pero may dalawang tao ako nakikita in this relationship. Yun. Tingnan natin. Money po na Pisces. May pupo pa dito Ano ba yun, anak? Money ni Pisces this week. Devil. Tingnan natin bakit devil. Uy, ingat ka sa pera mo. Sa pera mo hindi maganda kasi maaring may tao na lolokohin ka pagdating sa pera. May tao magiging makasarili, magiging sakit. May taong magbabackstab sa'yo pagdating sa pera and you feel pain or madidismaya ka sa kanya or magkakaroon ka na disappointment with someone related to money. Pwedeng sa boss mo, pwedeng sa karelasyon mo, pwedeng sa ka-business partner mo, or pwedeng sa kapatid mo, or pwedeng kung sino man yan. No? Pwede rin nasa sarili mo. Ito. Sa iba sa inyo. Kung sa sarili mo naman dito is pwedeng you have a bad habit, diba? Pwedeng nahando sa sitwasyon na basta maisip mo, bibilin mo. Aring ganon. Kumbaga syempre, alam mo naman na mga stress reliever ng iba yung bumili o bumili ng mga bagay-bagay, diba? Maaring ganon. Pero sa iba is mag-ingat ka when it comes to money mo. Is more on hindi maganda. Is more on stagnant and this is a trap situation. Pwede rin naman nagkakaroon ng trap situation kasi maaring may mga madidelay na situation. Pwedeng ganon. Madidelay yung sahod mo, may mga
may mga kakulangan sa sahod, pwedeng ganon, di ba? Ay makaka-stress talaga yun, di ba? May mga unexpected na magaganap o mangyayari na mapipainful ka pagdating sa pera. Magkakaroon ng depression, unhappy situation, heartache, yan. May mga pwedeng, basta magiging related ang money pagdating dito, no? Sa nakikita ko dito. Ingat na lang kayo, ha? Tingnan natin ang advice. Pisces advice. Unexpected yan. Iba dito, baka matrauma pa kayo. Yan, may mga loss situation din sa iba. May mga sitwasyon na magiging magsisunungaling pagdating sa pera sa'yo. Pwedeng iba dito, kung nagpautang ka, hindi ka mabayaran. Yan, ganun. Hindi mo na may mapasok na pera sa'yo. Okay. Iba sa inyo, maaring kayo, babalik kayo muli sa dati. Halimbawa, dati kang night shift, o dati ka pa umaga, mababalik ka doon, ganyan. O kaya dati ka sa section 1, napunta ka section 2, babalik ka sa section 1. Pwedeng ganon. O kaya, pagbabalik sa dating trabaho. Sa iba ha. Sa iba naman sa inyo, another message muna, wag mo na yung advice. Meron ako dito nakikita na tao. Okay. 7, 7, 5, 6, 9. Okay, may nakikita ko dito na gagamitin ka. Daw sa corrupt. May taong dishonest. May tao na hindi ka susuportahan, pwedeng sa trabaho mo, pwedeng kapamilya, kapatid, or someone. Yeah, may taong hindi supportive sa'yo, or basta may taong not supportive. May taong manggagamit, unfaithful, disloyal Walang pakialam kahit masaktan ka May tao dito. And then also, matigas ang ulo. Sana hindi ikaw. Sabay ka. May tao rin na parang materialistic ata to. Or pwedeng magastos. Ganyan. Yan, may tao nakita. Pwedeng magastos. O kaya marami lang talaga siyang binibili. Iba kasi yun no? Someone is obsessed. May pagka-obsessive yung tao na to, no? Sana hindi ikaw ito. May taong hindi stable, May, ibig sabihin dito, either ikaw or someone into your life may sakit. May taong may sakit. Lalaki. Lalaki siya. May biglang magaganap o mangyayari na ikaw, may pagnanakaw palang magaganap sa'yo, no? Pisces. Either losing something valuable sa buhay mo, pwedeng mawawalan ka ng mga gamit, mahuhulugan ng gamit, or mananakawan ka. Sana mapansin mo siya, no? Iba dito magiging busy kayo, pero may lungkot ako nakikita sa'yo. Okay, what comes sa advice? Sabi rin dito, is parang you will become a center of attention. O yung tandaan mo may taong unfaithful dito sa'yo You will become a center of attention. Ang sabi dito, paaaring pag-uusapan ka, ganyan. O nakikita dito. Kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. Yan. Sa iba sa inyo, when it comes to advice, it's up to you to make it happen. No? Kailangan sa'yo isa positive motion. Isipin mo rin yung sarili mo, stability mo, yung health mo, yung pera mo, yung business mo. Iba dito kung may business kayo, medyo tagilid. No? Nagiging tagilid. Pero keep moving lang daw. And then, this a breakthrough to start a new beginning into your life. Ibig sabihin, may mga bagay na kinakailangan i-let go. May mga bagay na kailangan ng aksyonan. And you need to trust to your intuition. Kung may mga tao o any situation into your life na you feel uncomfortable or you feel betray, you feel ginagamit ka lang o yung taong hindi marunong mangako, tumupad or hindi nagiging tapat sa'yo, umiwas ka na lang. Mas maganda mag-keep moving ka to reach your goal. Ganyan ang sinasabi dito. There's a victory and success happen din into your life. So nakita ko sa iba sa inyo, may darating sa inyo. Wala, may something dito.
Yung value and love yourself. Be responsible. Keep moving. And achieve your goal in life. Planuhin mo daw ang mga bagay-bagay. Huwag mong pagsisihan yung mga bagay o sitwasyon na pwedeng maganap o mangyari sa iyo. Ang kinakailangan sa'yo dito is to move lang. To learn and move. Yan ang sinasabi dito. Huwag masyadong maging mabait. Hindi ko sinasabing maging madamot ka o maging masungit ka. Pero always balance. Yan. Iba sa inyo makaka-receive daw kayo ng gift, tulong, pagmamahal, or ikaw ang bibigyan ng gift, tulong, o pagmamahal with someone. Yan, mga ganun ako nakita. Mga valuable things. Arigato namaste, God bless.